Hindi Eloy. Eloisa. Tumango lang siya at itinuro ang silyang nasa tapat niya. Maupo ka, Andres. Umupo ito, inilapag ang isang manipis na folder sa mesa. Salamat sa pagpunta, sabi niya, na parang isa lamang itong ordinaryong business meeting. Hindi ako pumunta dito para makipagkaibigan, diretsahang sagot ni Eloy. Pumunta ako dito para sabihin sa iyo ng harapan, hindi ipinagbibili ang asyenda ko. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Andres, at sa isang iglap, nakita ni Eloy ang isang kislap sa mga mata nito, isang kislap ng dating Andres, ngunit mabilis din itong nawala, pinalitan ng malamig na profesionalismo. Naiintindihan ko ang sentimiento mo, sabi ni Andres, binuksan ang folder. Pero kailangan din nating maging praktikal. Tiningnan ko ang mga record. For the past 3 years, the hacienda has been operating at a loss. May utang ka sa bangko na malapit ng mag-mature. May peste ang mga pananim mo. Eloy, nalulugi ka. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Alam niyang totoo ang lahat ng iyon, ngunit ang marinig ito mula sa bibig ni Andres ay mas masakit. At ano ngayon? Hihintayin mong bumagsak ako para matawa ka, may pait sa boses ni Eloy. Hindi ako nandito para tumawa, sagot ni Andres, hindi nagbabago ang tono. Nandito ako para mag-alok ng solusyon. The offer Dinoy company made is 20% above market value. Mababayaran mo ang lahat ng obligasyon mo at may matitira pa para sa iyo. At ano ang gagawin mo sa lupa ko? Itatayo mo ang mga building mo. Sisirain mo ang mga puno ng mangga na itinanim ng tatay ko. The company's plans are confidential, sagot niya. Ang mahalaga ay ang solusyon sa problema mo ngayon. Hindi na napigilan ni Eloy ang sarili. Sumandal siya sa upuan, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagbago ka na nga, Andres, sabi niya, ang boses ay puno ng sarkasmo. Dati, pangarap mo lang ang laman ng bulsa mo. Ngayon, pera na. Nakita niya ito. Ang pagtiim ng panga ni Andres. Ang bahagyang pagkislot ng isang ugat sa kanyang leg. Sa wakas, isang maliit na butas sa kanyang perpektong baluti. Tinitigan siya ni Andres ng matagal. Ang mga pangarap ay hindi nakakabayad ng utang, Eloy. Reality does. Ang lupang ito ay hindi numero sa papel, giit ni Eloy, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa tindi ng damdamin. Dugot pawis ito ng pamilya ko. Bawat puno, bawat piraso ng lupa may alaala. Iyan ang hindi mo maiintindihan dahil ang nakikita mo lang ay presyo. Hindi mo nakikita ang halaga. Tumayo si Eloy. Tapos na ang usapan na ito. Hanapin mo ang sarili mong lupa, Andres. Huwag ang sa akin. Tinalikuran niya ito, handa nang umalis, nang magsalita ulit si Andres. 15 days, Eloy, sabi nito, ang boses ay muling naging malamig at walang emosyon. 15 araw. Pagkatapos niyan, hindi na ako ang kausap mo, kundi ang bangko. At mas wala silang pakialam sa mga alaala mo. Napatigil si Eloy, ngunit hindi na lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad palabas ng kapihan, ang puso niya ay parang pinipiga. Paglabas niya, sasalubungin sana niya ang sikat ng araw, ngunit isang lalaki ang nakaharang sa kanyang daan. Maayos itong manamit, naka-polo shirt at slacks, at may ngiti sa mga labi na mukhang sinsero. Miss Eloisa de la Cruz, tanong nito. Tumingin si Eloy sa kanya, pagod na sa pakikipag-usap sa mga estranghero. Ako nga. Sino ka? Ricardo Salcedo po, sabi ng lalaki, inilahad ang kamay. Isa po akong independent investor. At pasensya na, hindi ko sinasadyang marinig, pero narinig ko ang bahagi ng usapan ninyo sa loob. Nagtaas ng kilay si Eloy. At gusto ko lang sabihin na tama ka, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng simpatya. May mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ang pamana ay isa roon. Natigilan si Eloy. Ito ang unang pagkakataon sa buong araw na may isang taong nakaintindi sa kanya. Nakita ko kung paano kanya kausapin, patuloy ni Ricardo, bahagyang umiling. Ganoon talaga ang mga malalaking korporasyon. Puro numero. Walang puso. Pero alam mo, Miss Eloy, may iba pang paraan para maisalba ang asyenda. Anong paraan? Halos pabulong na tanong ni Eloy, isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib.
Partnership. Investment. Hindi ko bibilhin ang lupa mo. Tutulungan kitang buhayin ulit ito, sabi ni Ricardo. May mga kontak ako sa mga agricultural expert. May access ako sa pondo. Ang kailangan lang natin ay magtulungan. Napatingin si Eloy sa lalaki. Mukha itong mapagkakatiwalaan. Ang mga salita nito ay musika sa kanyang pandinig. Inilabas ni Ricardo ang kanyang business card. Simple lang ito, walang gintong tatak, hindi tulad ng kay Andres. Pag-isipan mo, sabi niya. Hindi kita minamadali. Pero kung kailangan mo ng kakampi, nandito lang ako. Bago tuluyang umalis si Ricardo, huminto ito at lumingon muli kay Eloy. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Isang payo lang, Eloy, sabi niya, ang boses ay mas mahina na ngayon. Mag-ingat ka sa kanya. Tumingin siya pabalik sa loob ng kapihan, kung saan nakaupo pa rin si Andres, mag-isa. May mga tao na bumabalik, patuloy ni Ricardo, hindi para tumulong, kundi para maningil. At sa mga salitang iyon, umalis na siya, iniwan si Eloy na nakatayo sa gitna ng daan, hawak ang isang bagong business card, at isang bagong laso ng pagdududa na unti-unting kumakalat sa kanyang puso. Nakatigil ang itim na sasakyan ni Andres sa isang mataas na bahagi ng kalsada, kung saan tanaw na tanaw ang buong Hacienda de la Cruz. Mula sa kinaupuan niya, ang mga puno ng mangga ay parang maliliit na tuldok na luntian sa malawak na lupain. Ngunit para sa kanya, hindi iyon mga puno lang. Ang bawat isa ay isang saksi. Pinatay niya ang makina ng sasakyan. Sa katahimikan, ang mga salita ni Eloy kanina sa kapihan ay umalinggaw sa kanyang isipan. Nagbago ka na nga, Andres. Dati, pangarap mo lang ang laman ng bulsa mo. Ngayon, pera na. Napapikit siya, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung alam mo lang, Eloy. Kung alam mo lang na ang lahat ng perang ito ay paraan lang para makabalik sa mga pangarap. Mula sa glove compartment, kinuha niya ang isang lumang leather wallet. Sa loob nito, sa likod ng kanyang mga credit card at driver's license, ay isang kupas at tupi-tuping litrato. Isang babaeng may malumanay na ngiti, ang kanyang mga mata ay kamukhang-kamukha ng kay Andres. Ang kanyang ina. Dinala siya ng kanyang alaala sa isang maliit at malinis na kwarto sa ospital, 5 taon na ang nakalipas. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw, ngunit ang tanging na amoy ni Andres ay ang paparating na pagkawala. Ang kanyang ina, si Althea, ay nakahiga sa kama, payat na payat, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag. Dre, tawag nito sa kanya, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Ang Dre ang tawag sa kanya ng ina niya, isang pangalang nagpaparamdam sa kanya ng pagiging anak, hindi isang si. Ma, sagot niya, hinawakan ang malamig na kamay nito. Ang Hacienda de la Cruz nandoon pa rin ba? Tanong nito. Tumango si Andres. Opo, manandoon pa rin. Ang lolo mo, simula ng kanyang ina, huminga ito ng malalim na parang nag-iipon ng lakas. Hindi siya masamang tao, anak. Pinagkatiwala niya ang lahat sa pamilya ng asawa niya, sa mga Salcedo. Inakala niyang tutulungan siya, pero nilinlang siya. Kinuha ang pera niya, at nawala ang titulo ng kalahati ng lupa na dapat ay para sa atin. Ang tanging patunay na natira ang orihinal na titulo at ang huling testamento ng lolo mo, itinago niya iyon bago siya namatay. Ma, matagal na po iyon. Kalimutan na natin, pakiusap ni Andres. Ang sakit ng nakaraan ng kanilang pamilya ay isang pasan na ayaw na niyang buhatin pa. Umiling ang kanyang ina, ang mga mata nito ay nagmamakaawa. Hindi, anak. Pangalan iyan ng lolo mo. Ng pamilya natin. Ipinangako ko sa kanya na itatama ko ang lahat. Pero mukhang hindi ko na magagawa. Isang ubo ang pumunit sa kanyang dibdib. Ito lang ang hihilingin ko sa'yo, Dre. Bawiin mo ang nararapat sa atin. Hanapin mo ang testamento. Nakatago lang yan sa isang lugar sa asyenda. Sa ilalim ng isang lumang puno ng mangga, malapit sa batis. Ibalik mo ang karangalan ng pangalan natin. Ipangako mo sa akin, anak. Tumingin si Andres sa mga mata ng kanyang ina, nakita niya ang desperasyon at ang huling kahilingan ng isang taong malapit ng mamaalam. Paano siya tatanggi? Pangako, ma, bulong niya, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pangako, hahanapin ko. Iyon ang pangakong nagdala sa kanya pabalik.
Iyon ang pangakong nagtulak sa kanya na magpayaman, magtayo ng kumpanya, at magkaroon ng kapangyarihan. Hindi para ipamukha kay Eloy ang kanyang tagumpay, kundi para magkaroon ng legal na paraan upang mapasok muli ang lupang iyon. Ang pagbili sa Hacienda de la Cruz ang pinakamalinis at pinakamadaling paraan para maisakatuparan ang kanyang misyon ang hindi gumagawa ng gulo. Ngunit hindi niya inaasahan na ang Eloy na haharapin niya ay hindi nagbago. Ganoon pa rin katigas ang puso, ganoon pa rin kapuno ng pagmamataas. At ang pinakamasakit sa lahat, ganoon pa rin kalakas ang epekto sa kanya. Naalala niya ang unang beses na nakita niya ito. Siya ay isang binatilyong palaboy na naghahanap ng kahit anong trabaho para may makain. Nakita niya si Eloy na nag-aayos ng bakod, pawisan sa ilalim ng araw, ngunit ang kanyang mga galaw ay puno ng determinasyon. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakakita siya ng isang bagay na mas maganda pa sa pangarap na kalayaan, isang babaeng may ugat na nakabaon ng malalim sa lupang kanyang kinatatayuan. At sa sandaling iyon, gusto rin niyang magkaroon ng mga ugat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, pinuputol ang kanyang paglalakbay sa nakaraan. Nakita niya ang pangalan sa screen. Ricardo. Hello, sagot niya, ang boses ay bumalik sa pagiging si. Kamusta, kapatid? Tanong ng boses sa kabilang linya, puno ng pamilyar na pang-aasar. Nakausap mo na ba ang reyna ng asyenda? Mukhang matigas pa rin ang ulo, ano? I can handle it, maikling sagot ni Andres. Oh, I'm sure you can, sabi ni Ricardo, may halong tawa. Pero baka kailangan niya ng kaunting tulak. Isang paalala kung gaano kahirap ang sitwasyon niya. Baka isang maliit na problema sa mga pananim niya. O baka isang aksidente sa patubig. Natiim ang bagang ni Andres. Huwag mo siyang gagalawin, Ricardo. Usapan natin, ako ang haharap sa kanya. Legal. Walang maduming laro. Relax, Dre. Suggestion lang naman, sabi ni Ricardo. Gusto ko lang makasiguro na makukuha natin ang gusto natin. Pareho tayong may interes sa lupang iyan, hindi ba? Ikaw para sa sentimental na misyon mo, ako para sa negosyo. Basta siguraduhin mong hindi ka magiging malambot dahil lang sa magagandang mata niya. Naaalala mo ba ang huling nangyari noong naging malambot ka? Hindi sumagot si Andres. Ang alaala ng pag-ako niya sa kasalanan ni Ricardo para iligtas ang negosyo ng kanilang ama ay isang sugat na hindi pa rin naghihilom. Sige na, see you. I'll be waiting for your good news. Huwag mo akong bibigyan, sabi ni Ricardo bago ibaba ang tawag. Ibinaba ni Andres ang telepono, ang kanyang pagkakahawak dito ay napakahigpit. Tumingin siyang muli sa asyenda. Ngayon, may isa pang anino na bumabalot dito, ang anino ni Ricardo. Ang kanyang sakim na kapatid. Mula sa kanyang briefcase, kinuha niya ang isang lumang mapa ng Hacienda de la Cruz, isang kopya na nakuha niya mula sa mga lumang record ng munisipyo. Pinag-aralan niya ito ng mabuti, hinahanap ang lugar na inilarawan ng kanyang ina. Isang batis. Isang kumpol ng mga lumang puno ng mangga. Nakita niya ito. Isang maliit na bahagi sa dulong kanluran ng property. Kinuha niya ang isang pulang panulat at binilugan ang lugar na iyon. Habang nakatitig sa bilog, isang determinasyon ang muling umapaw sa kanyang puso, tinatabunan ang sakit at pagdududa. Ang misyon niya ay hindi lang para sa kanyang ina. Ito ay para na rin protektahan ang asyenda at si Eloy mula sa kasakiman ni Ricardo. Itinabi niya ang mapa at muling sinulyapan ang litrato ng kanyang ina. Makukuha kita, Lolo, bulong niya sa hangin, ang mga salita ay isang panibagong panata. Para kay Mama. At sa kanyang isipan, idinugtong niya ang isang pangungusap na hindi niya kayang bigkasin ng malakas. At para sa'yo, Eloy. Lumipas ang 2 araw pagkatapos ng pag-uusap nila ni Andres, at sinubukan ni Eloy na isantabi ang banta nito. Nagpanggap siyang abala, nag-utos sa mga manggagawa, at sinuri ang mga libro de kwenta na para bang may mahahanap siyang himala sa pagitan ng mga numero. Ang alok ni Ricardo Salcedo ay isang maliit na liwanag sa dulo ng madilim na lagusan, ngunit hindi pa rin niya ito tinatawagan. May isang bahagi sa kanya na gustong patunayan sa sarili niya, at sa multo ni Andres Bonifacio, na kaya niyang iligtas ang asyenda ng mag-isa. Ngunit ang asyenda ay may ibang plano. Nagsimula ito sa isang tawag mula kay Mang Isko, ang pinakamatanda at pinakapinagkakatiwalaan niyang katiwala. Ma'am Eloy, kailangan niyo pong makita to,
sabi ng basag na boses nito sa kabilang linya. Mayroong takot sa tono nito na hindi pa naririnig ni Eloy dati. Nagmamadali siyang pumunta sa hilagang bahagi ng taniman, kung saan naroon ang pinakamatatandang puno ng mangga, ang mga paborito ng kanyang ama. Mula sa malayo, mukhang normal ang lahat. Ngunit habang papalapit siya, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanya, amoy ng pagkabulok na humahalo sa alimuom ng lupa. At doon niya nakita. Ang mga dahon na dati malusog at luntian ay may mga naninilaw na batik-batik. Ang iba ay may mga itim na tuldok na parang kinakain ang buhay ng puno mula sa loob. Sa ilalim ng isang puno, ang mga nahulog na dahon ay tila tuyo at kulubot kahit na umambon lang kagabi. Para itong isang sakit na mabilis kumalat. Ano nang nangyari dito, Mang Isko? Tanong ni Eloy, ang kanyang boses ay nanginginig habang hinahaplos ang isang maisakit na dahon. Hindi ko po alam, Maam, sagot ng matanda, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kahapon po, maayos pa ang mga to, ngayon, parang bigla na lang silang nanghina. Sinuri ko na po ang lupa, ang patubig walang problema. Parang sinasadya, Maam Eloy. Parang may lason. Ang salitang lason ay tumama sa kanya na parang kidlat. Napatingin siya sa paligid. Sino? Sino ang gagawa nito? Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang sitwasyon. Ang sakit ay kumalat pa sa ibang mga puno. Ang pag-asa ni Eloy ay unti-unting naubos, napapalitan ng lumalaking takot. Malapit na ang petsa ng bayarin sa bangko, at ngayon, kahit ang tanging pinagkukunan niya ng pag-asa, ang mga bunga ng mangga, ay nanganganib. Isang hapon, habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang namamatay na taniman, isang pamilyar na sasakyan ang pumasok sa asyenda. Si Ricardo Salcedo. Eloy, sabi nito, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang bumababa ng sasakyan. Nabalitaan ko ang nangyayari. Dumaan ako para kumustahin ka. Para kay Eloy, ang pagdating ni Ricardo ay parang ulan sa gitna ng tagtuyot. Sa wakas, isang kakampi. Ipinakita niya rito ang mga puno. Sinuri ito ni Ricardo, hinawakan ang lupa at tiningnan ang mga dahon. This is not a natural pest, Eloy, sabi niya, umiling-iling. Mukhang systemic. Malamang may inilagay sa lupa o sa patubig. Ito ay sabotage. Kinumpirma lang nito ang kinatatakutan ni Eloy. Pero sino? Tumingin si Ricardo sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan. Sino ba ang may pinakamalaking interes na bumagsak ang asyenda mo? Sino ba ang nagmamadaling bilhin ito sa iyo sa murang halaga? Hindi niya kailangang sabihin ang pangalan. Alam na ni Eloy kung sino ang tinutukoy niya. Andres. Ang imahe ni Andres sa kanyang mamahaling suite, ang malamig na banta nito sa kapihan lahat ay biglang nagkaroon ng mas masamang kahulugan. Posible kayang gawin niya ito. Kailangan mong kumilos agad, Eloy, sabi ni Ricardo. Bago pa mamatay lahat ng puno mo. May kilala akong pwedeng tumulong, pero kailangan ng pondo para sa mga kemikal at sa pag-aaral ng lupa. Wala akong pera, Ricky, pag-amin ni Eloy, ang kanyang boses ay halos pabulong. Lahat ng natitira sa akin ay ibinayad ko na sa mga manggagawa. Huminga ng malalim si Ricardo na para bang nag-iisip. Okay. Ganito ang gagawin natin. Ako na ang bahala. Papahiramin kita ng pera. Walang problema. Isang maliit na kontrata lang para sa kasunduan, para pareho tayong protektado. Ang collateral. Isang maliit na porsyento lang ng kikitain ng asyenda kapag nakabawi na ito. It's a sign of good faith. Payag ka? Sa gitna ng kanyang desperasyon, ang alok ni Ricardo ay parang isang himala. Isang taong handang tumaya sa kanya. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at luha. Ricky. Salamat. Maraming salamat. Nagsimula ang paggamot sa mga puno, ngunit ang pagdududa sa puso ni Eloy ay nagsimula na ring mag-ugat. Isang gabi, habang nagkakape kasama ang mga manggagawa, narinig niya silang nag-uusap. Nakita niyo ba yung anino kagabi malapit sa batis, sabi ng isa. Akala ko maligno. Matangkad, nakasombrero. Napansin ko rin, sagot ng isa pa. Ilang gabi na iyang pabalik-balik dyan. Ano kaya ang ginagawa? Napatigil sa pag-inom si Eloy. Isang anino. Malapit sa batis?
Ang lugar na iyon ay malapit sa mga unang punong tinamaan ng sakit. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Nagsimulang umambon, ang tunog nito sa kanilang bubong na yero ay parang nagbabadyang panganib. Hindi niya na kaya ang paghihintay lang. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang lupain. Kumuha siya ng isang makapal na jacket at isang flashlight. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, ang putik ay kumakapit sa kanyang mga bota. Naglakad siya patungo sa lugar na sinabi ng mga manggagawa, ang tanging liwanag niya ay ang nanginginig na sinagmula sa kanyang flashlight. Ang hangin ay malamig. Ang bawat kaluskos ng mga dahon ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. At doon, sa di kalayuan, nakita niya ito. Isang maliit na ilaw. Isang flashlight na gumagalaw, itinututok sa lupa. May tao doon. Pinatay niya ang sariling flashlight at dahan-dahang nagtago sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Sumilip siya. Isang figura ng isang lalaki ang nakayuko, may hawak na maliit na pala. Naghuhukay ito. Sino siya? Ano ang ginagawa niya? Nilalason ba niya ulit ang lupa? Dahan-dahan siyang lumapit, maingat na hindi makalikha ng anumang ingay. 10 metro. 5 metro. 3 metro. Itinapat ng lalaki ang kanyang flashlight sa sarili nitong mukha para punasan ang pawis. Sa isang sandali, ang liwanag ay tumama sa kanyang pamilyar na panga, sa kanyang maikling buhok, sa kanyang seryosong mga mata. Ang puso ni Eloisa ay tila huminto sa pagtibok. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Si Andres. Si Andres Bonifacio ay nasa kanyang lupain, sa gitna ng gabi, naghuhukay sa ilalim ng isa sa kanyang mga puno. Lahat ng hinala, lahat ng takot, lahat ng galit ay nagsanib at sumabog sa loob niya. Totoo nga. Totoo ang sinabi ni Ricardo. Isa itong demonyo na nagbabalak kayong anghel. Kumuha siya ng isang tuyong sanga ng kahoy na nasa lupa. Hinigpitan niya ang hawak dito, ang kanyang mga buto sa daliri ay namuti. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan, ang ulan ay nagsisimulang bumuhos ng mas malakas, humahalo sa mga luhang hindi niya namalayang tumutulo na pala sa kanyang mga pisngi. Nakatutok pa rin si Andres sa kanyang ginagawa, hindi siya napansin. Walang hiya ka, sigaw ni Eloy, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit at galit. Hayop ka! Ang sigaw ni Eloy ay pumunit sa katahimikan ng gabi, mas malakas pa sa lagaslas ng ulan. Nagulat si Andres. Mabilis siyang lumingon, ang sinag ng kanyang flashlight ay tumama sa mukha ni Eloy. Nakita niya ang galit, ang sakit, at ang mga luhang humahalo sa ulan sa mga pisngi nito. Nakita niya ang sanga ng kahoy na mahigpit nitong hawak, handang ipukpok sa kanya anumang oras. Eloy, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, mabilis na tumayo. Ako dapat ang magtanong yan sa'yo, sagot ni Eloy, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano nang ginagawa mo sa lupa ko? Hindi ka pa ba tapos? Pagkatapos mong lasunin ang mga puno, ngayon naman ay ang lupa mismo ang sisirain mo. Lason? Anong pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong ni Andres. Huwag ka nang magmaang-maangan, Andres. Nakita kita. Nahuli na kita, sigaw niya, itinuro ang maliit na butas na hinukay ni Andres. Ayan. Ayan ang ebidensya. Ano yan, ha? Panibagong lason para siguraduhing mamatay na lahat. Tumingin si Andres sa butas, pagkatapos ay muling tumingin kay Eloy. Sa wakas, naintindihan na niya. Ang galit sa mga mata ni Eloy ay hindi lang dahil sa pagpasok niya ng walang paalam. Ito ay dahil sa paniniwalang siya ang may kagagawa ng sakit ng mga puno. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Eloy, makinig ka sa akin. Hindi ko nilalason ang lupa mo. Sinungaling! Kumukuha ako ng soil sample, matatag niyang sabi, itinaas ang isang maliit na plastic bag na mailamang lupa. Pinag-aaralan ko kung anong klase ng sakit ang tumama sa mga puno mo. At bakit mo gagawin yon? Para magpanggap na tagapagligtas pagkatapos mo akong sirain. Dahil ang sakit na iyan ay hindi natural, paliwanag ni Andres, ang bawat salita ay may diin. Galing ako sa pamilya ng mga magsasaka, Eloy. Alam ko ang itsura ng peste. Ang nangyayari sa mga puno mo ay gawa ng kemikal. May gumamit ng isang uri ng herbicide na dahan-dahang pumapatay sa ugat. Isang bagay na hindi basta-basta nabibili sa merkado.
Isang bagay na kailangan ng kaalaman para gamitin. Napahinto si Eloy. Ang mga salita ni Andres ay may bigat ng katotohanan. May lohika ito na hindi niya kayang itanggi. Ngunit ang kanyang puso, na puno na ng hinala, ay ayaw maniwala. Paano ako maniniwala sa'yo? Mahina niyang tanong. Ikaw ang may gustong makuha ang lupa ko. Ikaw ang may motibo. May isa pang taong may motibo, sabi ni Andres, lumapit ito ng isang hakbang. Si Ricardo Salcedo. Anong sinabi niya sa'yo? Natutulungan ka niya? Na siya ang kakampi mo? Napatitig si Eloy. Paano nalaman ni Andres ang tungkol kay Ricardo? Huwag mong isali si Ricky dito. Tumutulong siya sa akin. Tumutulong ba siya o tinutulak ka niya palapit sa akin para maghinala ka? Seryosong tanong ni Andres. Eloy, mag-isip ka. Sino ang nakikinabang kung mag-aaway tayo? Kung hindi tayo magkakasundo? Habang nag-aaway tayo, ang lupa mo ay namamatay. At sino ang nandyan para saluhin ka kapag bumagsak ka na? Hindi ako dahil galit ka sa akin. Siya. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila naghuga sa galit sa pagitan nilang dalawa, iniiwan lamang ang nakakabinging pagkalito. Tinitigan ni Eloy si Andres. Ang isisi na nakita niya sa kapihan ay nawala. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking basang-basa sa ulan, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi niya mabasa, frustration, marahil. O baka pag-aalala? Nabitawan niya ang sanga ng kahoy. Bumagsak ito sa putikan ng may mahinang tunog. Napayuko siya, gulong-gulo ang isip. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko, bulong niya. Nakita ni Andres ang paghina sa kanyang mga balikat. Lumapit pa ito. Maniwala ka sa nakikita mo, Eloy. Hindi sa naririnig mo mula sa iba. Nag-angat siya ng tingin. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Ang distansya sa pagitan nila ay tila lumiit. Kailangan kong kumuha ng pala, sabi ni Eloy, para lang may masabi, para basagin ang tensyon. Tatalikod na sana siya para bumalik sa bahay. At sa maikling sandaling iyon nang tumalikod siya, ipinagpatuloy ni Andres ang paghukay, hindi para kumuha ng lupa, kundi para tingnan kung may mas malalim pa. At doon, ang dulo ng kanyang maliit na pala ay tumama sa isang bagay na matigas. Ting! Mabilis niyang sinilip. Isang bagay na metaliko ang bahagyang nakalubog sa putik. Isang maliit na kahon na gawa sa metal, kalawangin na at puno ng lupa. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Ito na ba iyon? Bago pa makalingon si Eloy, mabilis niyang dinukot ang kahon mula sa lupa, ipinagpag ang ilang putik, at walang pag-aalinlangang isinilid ito sa loob ng kanyang jacket. Lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Paglingon ni Eloy, wala na ang kahon. Ang nakita lang niya ay si Andres na nakatayo, naghihintay sa kanya. Wag na, sabi ni Andres. May dala akong gamot. Isang uri ng soul neutralizer. Hindi nito maililigtas ang mga punong tinamaan na, pero poprotektahan nito ang mga hindi pa apektado. Tulungan mo akong ilagay ito. Mula sa kanyang bag na naiwan sa ilalim ng puno, kinuha niya ang isang bote ng likido. Iniabot niya ito kay Eloy. Nagtatakang kinuha ito ni Eloy. Bakit mo to ginagawa? Let's just say it's an investment, sabi ni Andres, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa kanya. Isang investment sa posibleng kinabukasan ng asyendang ito. Ang kilos na iyon, ang mga salitang iyon, ay mas lalong nagpagulo sa isip ni Eloy. Ang lalaking ito ba ay isang demonyo o isang anghel? Isang maninira o isang tagapagligtas? Hinigpitan niya ang hawak sa bote, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Hinarap niya si Andres, ang lahat ng pagdududa at pagkalito ay namuo sa isang tanong na kailangan niyang malaman ang sagot. Bakit mo to ginagawa, Andres? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ulan. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin sa lupaing ito? Ang tanong ni Eloy ay binitawan sa hangin, isang desperadong bulong na halos lamunin ng malakas na buhos ng ulan. Ngunit narinig ito ni Andres. Narinig niya ang bawat patak ng pagkalito, ang bawat hibla ng sakit sa boses nito. Nakatayo sila roon, magkaharap sa gitna ng unos, basang-basa, nilalamig.
Ngunit ang tanging nararamdaman ni Eloy ay ang init mula sa nag-aalab na titig ni Andres. Tinitigan siya nito at sa isang sandali, nakita ni Eloy ang pagguho. Ang maskara ng malamig at kalkuladong sisi ay unti-unting nalusaw, at ang lumitaw ay ang Andres na hindi pa niya nakikita kailanman, isang Andres na may bakas ng pait, ng pagod, at ng isang malalim na kalungkutang matagal nang itinatago. Ang mga balikat nito ay bahagyang bumagsak, at ang kanyang mga mata ay nawala ng talim, napalitan ng isang hilaw na emosyon. Dahil kailangan kong gawin to, sagot ni Andres, ang kanyang boses ay malalim at bahagyang paos, mas personal kaysa sa anumang narinig ni Eloy mula sa kanya sa loob ng maraming taon. Hindi yan sagot, giit ni Eloy, kahit na ang puso niya ay nagsimula ng tumibok ng mas mabilis. Huminga ng malalim si Andres. Tumingin siya sa mga puno sa kanilang paligid, sa madilim na lupa, bago muling ibinalik ang tingin sa kanya. Kailangan ko ang lupang ito, Eloy, pag-amin niya, at sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat ang kanyang mga salita. Hindi para sa kumpanya. Hindi para sa pera. Kailangan ko ang lupang ito para itama ang isang pagkakamali sa nakaraan ng pamilya ko. Isang pagkakamali. Pamilya. Ang mga salitang iyon ay nagbukas ng isang pinto sa isipan ni Eloy, isang pinto na hindi niya alam na naroon pala. Ang buong kwento na binuo niya sa kanyang isip, isang kwento ng paghihiganti at kasakiman, ay biglang nagkaroon ng malaking bitak. Ang Andres na akala niya ay kilala niya, ang palaboy na walang pangarap, ay may pamilya palang may nakaraang kailangang itama. Ang sisi na bumalik para saktan siya, ay may daladala palang pasanin na mas mabigat pa sa utang niya sa bangko. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, ang galit sa kanyang boses ay napalitan na ng purong pagtataka. Umiling si Andres. Mahabang kwento. Isang kwentong hindi ko pa kayang sabihin sa iyo ng buo. Pero maniwala ka sa akin, Eloy. Ang huling bagay na gusto kong mangyari ay ang makita kang masaktan o ang masirang tuluyan ang asyendang ito. Ang sinseridad sa kanyang boses ay parang isang alon na humampas sa pader ng pagmamatigas ni Eloy. Napayuko siya, hindi na makatingin ang diretsyo sa mga mata nito. Napatingin siya sa kanilang mga paa na nakalubog sa putik. Doon napansin ni Andres ang isang maliit na bahid ng putik sa pisngi ni Eloy, dala ng pagtalsik ng ulan. Nang hindi nag-iisip, itinaas niya ang kanyang kamay. Dahan-dahan. Naramdaman ni Eloy ang paggalaw nito. Nag-angat siya ng tingin, saktong-sakto para makita ang kamay ni Andres na papalapit sa kanyang mukha. Napatigil siya sa paghinga. Ang mundo sa paligid niya ay tila biglang tumahimik. Nawala ang tunog ng ulan, ang lamig ng hangin. Ang tanging naroroon ay ang mainit na kamay ni Andres na marahang dumampi sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga daliri, magaspang ng bahagya, dahil sa paghawak sa pala kanina, ay pinunasan ang putik sa kanyang balat. Ang simpleng kilos na iyon ay mas matindi pa kaysa sa isang pagsabog. Isang kuryente ang gumapang mula sa kanyang pisngi pababa sa kanyang buong katawan. Napapikit siya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang mukha ni Andres ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang mga labi. Ang hininga niya ay humahalo sa malamig na hangin sa pagitan nila. Wala nang tanong. Wala nang pagdududa. Sa sandaling iyon, may isang bagay lang na totoo, ang hindi maipaliwanag na koneksyon na palaging naroon, na tinakpan lang ng galit at pagmamataas sa loob ng maraming taon. Isinara ni Andres ang maliit na espasyo sa pagitan nila. Ang kanyang mga labi ay dumampi sa mga labi ni Eloy. Sa una, ito ay marahan, isang pagtatanong. Ngunit nang hindi siya umiwas, nang maramdaman ni Andres ang bahagyang pagbuka ng kanyang mga labi, ang halik ay naging mas malalim. Naging marahas. Ito ay isang halik na puno ng lahat ng hindi nila masabi. Puno ng galit ni Eloy. Puno ng frustrasyon ni Andres. Puno ng mga taon ng pag-aakala, ng mga nasayang na sandali, ng isang atraksyon na pilit nilang itinatanggi. Hinawakan ni Andres ang batok ni Eloy, ang isa niyang kamay ay nasa baywang nito, hinihila siya palapit. Sumagot si Eloy sa halik, ang kanyang mga kamay ay umakyat at kumapit sa basang-basa nitong sweet, na para bang siya ay isang taong nalulunod at si Andres ang kanyang tanging salbabida. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos sa kanilang paligid, ngunit ang tanging nararamdaman nila ay ang init na nagmumula sa isa't isa. Nang sa wakas ay humiwalay sila, pareho silang naghahabol ng hininga. Nakadikit pa rin ang kanilang mga noo. Ang mga mata nila ay nakapikit.
Sila lang dalawa sa gitna ng kadiliman at ng ulan. Ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Bago pa makapagsalita si Eloy, bago pa niya maintindihan ang naganap na lindol sa kanyang puso, isang matinis na tunog ang pumunit sa kanilang mundo. Ang cellphone niya. Nanginginig ang kamay niya habang kinukuha ito mula sa bulsa ng kanyang jacket. Ang screen ay basang-basa, ngunit malinaw niyang nakita ang pangalan. Ricardo Salcedo. Sa isang iglap, bumalik ang realidad. Nag-aalangan siyang sinagot ito. Hello? Eloy. Ang boses ni Ricardo sa kabilang linya ay puno ng pagkasindak, malakas at nagmamadali. Nasaan ka? Ayos ka lang ba? Nasa labas ako, sa may taniman, nautal niyang sagot, dahan-dahang lumalayo kay Andres. Umalis ka dyan. Ngayon din, sigaw ni Ricardo. Eloy, nasa panganib ka. Nakita ko ang mga tauhan ni Andres na may dalang mga kemikal malapit sa iyo. Pabalik na ako dyan. Ang mga salita ni Ricardo ay parang isang baldeng puno ng nagielong tubig na ibinuhos sa nag-aalab na damdamin ni Eloy. Panganib. Mga tauhan ni Andres. Chemical. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan, mas malamig pa kaysa sa ulan na bumabasa sa kanya. Itinulak niya si Andres palayo, ang init ng kanilang halik ay biglang naging abo sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Andres, ang mukha nito ay nagpapakita ng pagkalito sa biglaang pagbabago ng kanyang kilos. Anong problema? Tanong ni Andres, sinubukang hawakan muli ang kanyang braso. Umiwas si Eloy na parang napapaso. Ang pagtitiwalang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib ilang minuto lang ang nakalipas ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar at masakit na pagdududa. Pumunta siya dito. Nagpaliwanag. Nagbigay ng gamot. Hinalikan ako. At ngayon, darating ang mga tauhan niya na may dalang kemikal. Ang lahat ay isang palabas. Isang perpektong pagkakaorkestra na panlilinlang. Ang pag-amin tungkol sa pamilya, ang pag-aalala, ang halik, lahat ay paraan para makuha ang tiwala niya, para mapalambot siya, para hindi siya maghinala habang isinasagawa nito ang tunay na plano. Sinungaling ka, bulong ni Eloy, ang kanyang boses ay puno ng sakit at pait. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay 1,000 beses na mas masakit kaysa sa takot na mawala ang asyenda. Dahil sa isang sandali, naniwala siya. Hinayaan niyang buksan ang kanyang puso at ngayon sinaksak ito. Ding! Isang tunog ng notification mula sa kanyang cellphone. Nanginginig niyang tiningnan ito. Isang mensahe mula kay Ricardo. May kalakip itong litrato. Binuksan niya ito. Ang litrato ay malabo, kuha mula sa malayo, ngunit malinaw pa rin. 2 lalaking nakauniporme na may logo ng Bonifacio Prime Holdings ang nakatayo sa gilid ng kalsada, malapit sa entrada ng asyenda. May ibinababa silang mga malalaking container mula sa isang van. Mga container na may mga babala ng lason. Ang litrato ang huling pako sa kabaong ng kanyang pagtitiwala. Eloy, ano yan? Let me explain, sabi ni Andres, nakikita ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang mga taong yan, sila ang inutusan kong mag-dispose ng contaminated soil. Hindi sila nagdadala ng lason, kumukuha sila ng lason.